Isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome pong muli ang bawat isa sa ating evening online worship service. Tunay nga po na napakasarap pagmasdan at nakakapagbigay kaligayahan ang sama-samang pakikinig at pag-aaral ng salita po ng Diyos. At iyan po ang ating gagawin ngayong gabi. Ang tema po para sa buwang ito ay the commandments of Jesus Christ. At isa po sa mga utos ng ating pong Panginoong Hesus ay matatagpuan sa aklat ng Juan, Kabanata 13, mula talatang 34 hanggang 35. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at sama-sama po nating basahin. Atin po muna itong basahin sa English. Ang sabi po dito, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another." Sa Tagalog naman po, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa iyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. May ilan pong katanungan na tayong sasagutin sa gabing ito sa ating pong pag-aaral. Una po, sino po ang binigyan ng Panginoong Hesus ng utos na magmahalan kayo? At bakit sinabi ng Panginoong Hesus na isang bagong utos ang magmahalan? Sa paanong paraan ito naging bago? At anong pag-ibig ang iniukol ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad? At ano ang katunayan na ang isang tao ay tagasunod ni Kristo? Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay binigyan ko po ng title na Love One Another. So bago po tayo dumako dyan, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, for you are worthy and worthy to be praised, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, upang ikaw ay mapasalamatan, upang ang iyong mga salita ay aming mapakinggan. Sa mga oras na to, Panginoon, anuman pong karumihan, anuman pong kasalanan ang mayroon kami, Panginoon, ito po'y aming itinataas sa iyo, ito po'y aming ibinibigay sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming naisip, nasabi, at nagawang kasalanan na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, Panginoon. Patawarin mo nga po kami at muli i-restore mo po ang aming fellowship sa iyo at sa banal na Espiritu. Upang malaya ka, Panginoon, makapangusap, upang malaya na mapakinggan namin ang iyong nais sabihin sa bawat isa sa amin. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na to. Alam po namin, Panginoon, na sa iyong mga salita ay may buhay at may pag-asa. Kaya Lord, patuloy na bigyan mo po kami, Panginoon, ng desire na palaging ikaw ang unahin, na palaging ang mga salita mo ang mabigyan namin ng mataas na pahalaga sa aming mga buhay. Panginoon, mangusap ka nga po, mangusap po ang banal na Espiritu sa amin, turuan kami, i-guide kami, Panginoon, sa kung saan ang kalooban mo ay maganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat pong muli, Panginoon. Patuloy na ang gawaing ito ay amin na pong itinataas at alam po namin may katagumpayan sapagkat ikaw yung Diyos na kasakasama namin. Salamat po sa iyong lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi namin, Amen. Isa po sa mga itinuturo ng mundong ito ay ang pag-ibig sa sarili.
Ang awitin po ni Whitney Houston na The Greatest Love of All ay walang iba daw po, kundi ay ang pag-ibig sa sarili. Pag-ibig na ang binibigyan ng pansin at mataas na pahalaga at importansya ay walang iba, kundi ang sarili. Pag-ibig na binibigyan ng malaking panahon at atensyon ay walang iba, kundi ang sarili. Narinig ko po sa isang nakatatanda na kapag daw po nagmahal ang isang tao, ay huwag daw pong 100% o 100% ang ibigay na pag-ibig, kundi magtira daw po kahit paano para sa sarili. Na kapag nasaktan, ay hindi po masyadong masasaktan kasi may inireserba ka pang pagmamahal sa iyong sarili. So, yun po yung pag-ibig na lumalaganap po sa mundong ito. Na pag-ibig na laging nakatuon sa sarili, sa kanyang pangangailangan. Inuuna po muna yung sarili bago ang iba o bago ang kapwa. Naalala ko po na sa bawat mga handaan, sa bawat mga handaan, ay hindi po pwedeng mawala ang pagbabalot o pagsasharon. Yung nga pong iba, meron pang as in dala-dala na mismo, nakalagay na sa kanilang bag, nakareding plastic o kaya'y lagayan ng pagkain para kapag oras na ng uwian, ay makapag-sharon sila o makapag-uwi ng pagkain sa kanilang mga bahay. So, ganun po talaga yung mga tao. Mas inuuna at binibigyan nila ng pansin ang kanilang sarili. Maging sa maliliit po na bata ay makikita din po natin yan. Na kapag po may naglalarong mga bata dyan sa isang lugar at bigla na lang may umiyak, ay asahan nyo na po kung bakit umiyak ang bata. Ito po'y maaring inagawan ng laruan o kaya ay maaaring inagawan ng pagkain ng kanyang kapwa, ng kanyang kalaro. So, ganyan po yung itinuturo ng mundong ito. Pero, ang sabi po sa ating pong binasa kanina sa Juan, Kabanata 13, talata 34, atin pong balikan ang sinabi po doon. Sabi po dito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa iyo ngayon. Mag-ibigan kayo. So, ang nagsabi po nito at nag-utos ay walang iba, kundi po ang atin pong Panginoong Jesus. Sa kanyang bibig mismo na mutawi ang utos na magmahalan kayo. At itong utos na ito ay ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya ito sa kanya sa 11 mga alagad nang po sila ay matapos na maghapunan o ito po ay tinatawag na huling hapunan o Last Supper. Last Supper. So, alam po ng Panginoong Jesus na malapit na po siyang mamatay sapagkat si Judas po ng mga oras na yon ay papunta na po sa mga punong pari at mga saserdote upang ipagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Alam rin po ng Panginoong Jesus na hindi na siya magtatagal, kaya naman tinipon niya ang kanyang mga alagad at siya po ay naghahabilin na. So, karaniwan po sa mga taong malapit ng mamatay ay talagang tinitipon niya ang kanyang mga mahal sa buhay. At ito po ay binibigyan niya ng huling habilin. At ito po yung sitwasyon na kinalalagyan po ng ating pong Panginoong Jesus. Dahil sa siya po ay malapit ng mamatay, ay talaga naman siya po ay naglaan ng oras at panahon para
yung kanyang mga alagad ay masabihan niya at mabigyan niya ng isang utos na magmahalan kayo. So ito pong utos na to bilang sa isang malapit ng mamatay, ito po'y napakahalaga at napaka-importante. So ang sinabi po ng Panginoong Hesus sa mga alagad na mag-ibigan kayo ay napaka-importanteng bagay na dapat gawin at dapat sundin ng mga alagad. So sino nga po ba itong mga alagad na to? Ang mga alagad na ito ay ito po yung kasama ng atin pong Panginoong Hesus for 3 years. Sa loob ng 3 taon ay kasama ng Panginoong Hesus ang mga alagad na to. Ito yung mga alagad na tinuruan, inaralan. Ito yung mga alagad na pinili upang maghayag at maging tagapaghatid ng mabuting balita. Itong mga alagad na to ang siyang magpapatuloy ng ministry na iiwanan ng Panginoong Hesus na walang iba kundi ang ihayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. So ito yung mga alagad na may relasyon. Ito yung mga alagad na may ugnayan sa ating pong Panginoong Hesus. So iniutos ng Panginoong Hesus sa mga alagad na mag-ibigan kayo. Sapagkat itong mga alagad na to ay may instances o may pagkakataon na sila po ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o ng hindi pagkakaunawaan sa isang bagay. Sapagkat itong mga alagad na to ay nagtatalo-talo patungkol sa kung sino ang pinakadakila at sa kung sino ang pinaka-importante. Dumating din po sa pagkakataon na itong si Santiago at si Juan na anak ni Zebedeo ay lumapit sa ating pong Panginoong Hesus. At nagalit po sa kanila, dalawa, ang 10 mga alagad pa. Sapagkat hiniling nitong dalawang ito na si Santiago at si Juan na kung maaari, hiniling ni Santiago at ni Juan sa Panginoong Hesus na kung maaari ay silang dalawa ay makaupo o katabing umupo ng Panginoong Hesus sa kaharian na ating pong Panginoong Hesus na itatatag. Yung isa sa kanan at yung isa naman ay sa kaliwa. Maging ang nanay din po ni na Santiago at Juan ay nag-request din po sa Panginoong Hesus na kung maaari yung kaniyang 2 anak ay talagang as in mapalapit sa Panginoong Hesus sa pag-upo sa kanan at sa kaliwa. So, iba't iba po ang ugali nitong mga alagad ng Panginoong Hesus at alam na alam po niya. Kilala niya ang mga alagad bawat isa at alam niya po ang laman o nilalaman ng puso nitong mga alagad na to. So, natural po sa isang tao na bigyan ng pahalaga ang kanilang sarili. Ay yan po ang ginawa ni na Santiago at ni Juan nang sila po ay humiling sa ating pong Panginoong Hesus na kung maaari ay yung isa sa kanan at yung isa naman sa kaliwa. So, iyon po na itong mga taong ito ay pinapakita lang na pinahahalagahan nila ng mas higit ang kanilang sarili kaysa iba. Pero ayaw po at hindi po gusto ng Panginoong Hesus yung ganong pag-uugali na bigyan lang ng pahalaga at ng pansin ay ang sarili. Kaya naman, ipinili ng ating pong Panginoong Hesus at iniutos ng Panginoong Hesus sa mga alagad na magmahalan kayo. Kahit na ano pa o
merong pagkakaiba-iba ng pag-uugali at may iba't ibang pinagmulan, pero ang sinasabi dito ng ating pong Panginoong Hesus ay magmahalan sila. Kahit na may mga indifferences sa isa't isa, lalo na sa mga pag-uugali, ay mahalin nila ang isa't isa. Huwag magkaroon ng away, huwag magkaroon ng samaan ng loob, at higit sa lahat, huwag magkaroon ng galit o puot sa bawat isa. Bagkus, tanggapin nila ang isa't isa at magpalakasan sila bilang sila ay mga alagad at tagasunod ni Kristo. At hindi lang po ito sa mga alagad sinasabi, kundi maging sa atin din po, sa lahat ng mga nananampalataya at kumikilala sa atin pong Panginoong Hesus. Sinasabi din po sa atin na magmahalan po tayo, na huwag nating ituring na mas mataas tayo at mas importante tayo kaysa iba, kundi tanggapin at yakapin natin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Huwag tayong maging dahilan ng pagkakaroon pa ng division o pagkakahiwa-hiwalay ng magkakapatid sa pananampalataya. Bagkus tayo ay maging tagapamayapa o tayo ay maging peacemaker. Ang utos na magmahalan sa mga alagad ay hindi na po bago sa kanila, sapagkat sabi po sa Old Testament sa Leviticus chapter 19 verses 18, huwag kang maghiganti o magtatanim ng galit sa iyong kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa sarili. Ako si Yahweh. Itong utos pong ito ay alam ng mga alagad. At ito po ay hindi na bago sa kanila, sapagkat ito po ay iniutos na sa Old Testament. Sinabi ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kaaway. Pero ano po yung pagiging bago dito na sinasabi ng ating pong Panginoong Hesus na magmahalan kayo? Ang pagiging bago o newness po ng utos na magmahalan kayo ay makikita po sa pamantayan ng pag-ibig o standard ng pag-ibig. So, ito'y ipinakita at ipinadama ng ating pong Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi po sa verse 34b, kung paano ko kayo inibig, gayon din naman ay mag-ibigan kayo. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad at maging sa atin din po na mga nananampalataya sa Kanya at may relasyon sa Kanya ay mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig na iniukol niya sa bawat isa sa atin. So, ano pong uri ng pag-ibig ang iniukol ng Panginoong Hesus sa mga alagad? So, ang salitang love o mag-ibigan na sinasabi po dito sa ating pong teksto ay mula po sa Greek word na agape o agapao, na ang ibig pong sabihin, ito po yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ito yung pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Ito yung pag-ibig na ang mas binibigyan ng pahalaga at pansin at importansya ay walang iba kundi yung pinag-uukulan niya ng pag-ibig. At iyan po yung pag-ibig na iniukol sa atin po ng ating pong Panginoong Hesus. Ito yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. It's a generous o mapagbigay na pag-ibig at ito'y sacrificial kind of love. Ang pag-ibig na iniukol ng Panginoong Hesus
sa mga alagad ay sobra pong napakaganda at sobra pong ito po'y highest form of love na talaga naman hindi po mapapantayan ng anumang bagay o ng anumang pwedeng ibigay natin para tayo ay magkaroon, sapagkat ang pag-ibig na to, it is a choice. Hindi po dahil tayo po ay gumagawa ng mabuti, hindi po. Ibinigay ito ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa mga alagad, hindi dahil sa sila ay sumusunod sa Panginoong Jesus, kundi choice ng Panginoong Jesus na ibigay ang pag-ibig na yun sa mga alagad. Sabi po dito, ang pag-ibig na inuukol ni Jesus ay hindi sa kung ano ang nararamdaman ko sa iyo. Kung ano ang nararamdaman ko sa iyo, kundi kung paano kita tratuhin. So, yung pag-ibig na yun na, uy, mahal kita kasi ikaw ay maganda yung naibibigay mo sa akin, may nagagarantiya ako sa iyo. Hindi po. Yung pag-ibig na iniukol dito ng ating pong Panginoong Jesus ay yung pag-ibig na siya po ang may gawa, na siya po ang may likha. Sapagkat, sabi po, ang Diyos ay pag-ibig. So, ang pag-ibig na to ay hindi batay sa kung ano ang maaari mong gawin para sa akin, ngunit sa kung ano ang maaari kong gawin para sa iyo. So, napakaganda pong pag-ibig ang inuukol ng Panginoong Jesus sa mga alagad. At ito po ay makikita po natin sa John chapter 13 verses 4 to 10. Ang ating pong point po para sa John chapter 13 verse 4 to 10 is ito po'y selfless love. Ito po'y nanghugasan ng Panginoong Jesus ang paa ng mga alagad. Sa katunayan po, ang mode of transportation nung panahon ng ating pong Panginoong Jesus ay paglalakad. So, at doon po sa paglalakad na yon ay hindi po basta lakad lang na balikan agad, hindi po. Ang paglalakad na to ay mahaba ang lakad at malalayong lugar po ang pinupuntahan. At hindi lang po iyon, yung kanila pong nilalakaran ay hindi po sementado, sapagkat hindi pa po uso nung araw ang sementadong daan, kundi ang kanilang dinadaanan o nilalakaran ay lupa. Ito po'y maalikabok. So, ang ginawa po ng Panginoong Jesus para ipakita ang kanyang pag-ibig, ang kanyang selfless love sa mga alagad, ay nanghugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Sa katunayan po, ang paa po ang pinakamaruming parte ng katawan. Pero hindi po inalintana ng ating pong Panginoong Jesus yung sitwasyon na yun na siya po, bilang siya ay anak ng Diyos, bilang siya ay makapangyarihan, bilang siya po ay kanilang guro, kanilang maestro o master, na tinatawag nilang master o guro, ay hindi po binigyan ng pahalaga ng Panginoong Hesus yung kanyang katatayuan, kundi ang ginawa niya at binigyan niya ng pahalaga ay mapaglingkuran itong kanyang mga alagad. Yan po yung pag-ibig na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Pag-ibig na hindi makasarili. Pag-ibig na ang iniisip at binibigyan ng pansin ay ang kanyang kapwa. Tayo po ba, mga kapatid? Ano po bang pag-ibig ang ating inuukol sa ating kapwa? Lalo't higit sa ating kapwa mananampalataya.
O baka naman tayo pa yung nagiging dahilan para yung ating kapwa mananampalataya ay matisod at hindi na umaten sa ating church. Kapatid, ang sinasabi po dito sa ating pong pinag-aaralan na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig na ibinigay ko sa iyo. Ang sabi po ng ating pong Panginoong Yesus, yun po yung pag-ibig na dapat meron tayo, na dapat iniukol natin sa ating kapwa. Hindi lang po sa kapwa mananampalataya, lalo't higit sa hindi natin kapwa mananampalataya, sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Iyon po ang nararapat at dapat nating sundin at dapat nating maging modelo ang ating pong Panginoong Hesus sa kanyang pag-ibig na iniukol sa kanyang mga alagad, maging sa atin din po. It is a selfless love. Pag-ibig na hindi makasarili. Ano pa pong pag-ibig ang iniukol ng ating pong Panginoong Hesus? Ikalawang point po ng pag-ibig na iniukol ng ating pong Panginoong Hesus. Ito'y walang iba kundi sacrificial love. Pag-ibig na isinasantabi at pag-ibig na binibigyan ng mataas na pahalaga ay ang kanyang kapwa. Pag-ibig na nagsasakripisyo. Sa paanong paraan po naging sakripisyo ang pag-ibig na inalay po ng ating pong Panginoong Hesus? Iyan po ay makikita natin doon sa krus ng Kalbaryo, nang ialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay at kanyang dugo upang ikaw at ako na makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan, magkaroon ng reconciliation sa ating Diyos, sapagkat dahil sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, tayo ay naging kaaway ng Diyos. Pero dahil sa sacrificial love ng ating pong Panginoong Hesus, hindi niya inalintana ang kanyang kalalagayan sa langit. Siya po ay darling of heaven. Siya po ay mahalaga. Siya po ang nag-iisang anak ng Diyos. Pero kahit na ganun po, ay hindi po binigyan ng pansin, ng pahalaga ng Panginoong Hesus yung kanyang katatayuan doon sa langit. Kundi ninais niya, minarapat niya na siya ay bumaba dito sa lupa at ialay ang kanyang buhay at ang kanyang dugo upang ikaw at ako na makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Mapatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi po ba napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na inuukol sa atin? A sacrificial love. Mapagsakripisyong pag-ibig. Ito po ay hindi binibigyan niya ng pahalaga yung kanyang katatayuan sa langit. Ang binigyan niya ng pahalaga ay ikaw at ako, upang magkaroon tayo ng relasyon sa ating pong Diyos Ama sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi ba po marapat na bigyan natin ng papuri, parangal at pagsamba ay ang ating Diyos na buhay? At iyang pag-ibig din po ang nais ng Panginoong Hesus na ibahagi natin sa ating kapwa, na ibahagi natin sa isa't isa. Pag-ibig na mapagsakripisyo na mas inuuna ay ang kapakanan ng iba at hindi ang kapakanan ng sarili. Point
number 3, ano pa pong pag-ibig, ano pa pong uri ng pag-ibig meron ang Panginoong Hesus na ibinigay niya at inuukol sa mga alagad at maging din po sa lahat ng kumikilala, nananampalataya, may relasyon at may ugnayan sa Kanya. Ito po ay ang forgiving love. Sabi po sa unang Korinto 13, talatang 5, sa English po, it doesn't keep a record of wrongs. So, ang pag-ibig daw po ay hindi nagtatanim ng pagkakamali, o it doesn't keep a record of wrongs. Hindi ito nagtatanim ng sama ng loob, hindi ito nagtatanim ng pagkakamali sa kanyang kapwa. Hindi nito sinusukat kung gaano ka ba karapat-dapat na mahalin, kundi ang sinusukot nito ay ang pangangailangan. Walang mas dakilang larawan ang kanyang uri na mapagpatawad ng pag-ibig nang sabihin ng Panginoong Hesus habang siya po ay nakapako sa krus, nang sabihin niya sa Diyos Ama na, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa totoo lamang po, kung sa akin po nangyari yun, ay hindi ko po magagawang masabi yun. Sapagkat, kung tayo po, yung nasa kalalagayan ng Panginoong Hesus, na ikaw ay pinapahirapan, na ikaw ay kinukutya, na ikaw ay sinasaktan, para masabi mo yun na patawarin mo po sila at hindi mo, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, ay sobrang pag-ibig po talaga ang makikita sa ating pong Panginoong Hesus. Natural po sa isang tao na kapag siya po ay nasaktan, ay siya po ay gumaganti. Yun po ang natural sa isang tao. Pero sa isa pong nananampalataya at kumikilala sa ating pong Panginoong Hesus, magagawa po nating magpatawad. Kahit na anong kasalanan pa ang nagawa sa iyo ng iyong kapwa, ay magagawa mo silang patawarin. Hindi po dahil sa sarili nating lakas kaya magagawa natin magpatawad, kundi ito po'y nagmumula at nanggagaling pa rin sa ating pong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasasa atin. Sapagkat ang banal na Espiritu po ang siyang nagpapaalala ng mga turo, ng mga aral patungkol po sa salita ng Diyos. So sabi po sa salita ng Diyos, ilang beses daw po nating patatawarin ang ating kapwa. Sabi po ng Panginoong Hesus, 70 times 7. So, sa loob ng isang araw ay 490 times natin patatawarin ang ating kapwa. Pero, hindi po natin nagagawa ang ganung bagay. Sapagkat, kapag nasaktan na po tayo, ay ang nangingibabaw po ay ang ating damdamin. Hindi na po natin pinapansin ang nakagawa ng kasalanan sa atin. Yung taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Pero ang sinasabi po dito sa salita ng Diyos ngayong gabi, ang pag-ibig na meron ng ating Panginoong Hesus is a forgiving love. At yan din po ang inaasahan sa atin na mga nananampalataya at may relasyon sa Panginoong Hesus, na magkaroon din tayo ng forgiving love sa bawat isa sa atin. Pag-ibig na hindi nagtatanim
ng sama ng loob. Pag-ibig na hindi nagbibilang ng kasalanan na nagawa sa atin ng ating kapwa. Pag-ibig na nagpapatawad. Kapatid, kung alam lang natin ang ginawa ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, magagawa po natin magpatawad. Sapagkat tayo po ay hindi po talaga karapat-dapat na mapatawad dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus, ng ating Diyos Ama, at ng ating pong Panginoong Hesus, minarapat ng Diyos Ama na pababain sa lupa ang Panginoong Hesus para magkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. At sabi rin po sa salita ng Diyos, sabi po sa Lord's Prayer, na patawarin mo po ako, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng nakakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So, kinakailangan po talaga para mapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Unang-una na, sinasabi po sa Lord's Prayer, na patawarin po muna natin ang ating kapwa na nagkasala sa atin. At gayon din po, na kung tayo naman yung nagkasala sa ating kapwa, ay tayo po'y humingi ng kapatawaran sa kanila. Hingin po natin yung patawad na nagmumula sa kanila upang yung relasyon na meron tayo ay ma-restore, at higit sa lahat upang yung ating mga kasalanan ay maipatawad din ng Diyos. Sabi nga, kung paanong pinatawad mo ang aming kasalanan, ay patawarin din namin yung mga taong nagkasala sa amin. Iyon po yung sinasabi ng salita ng Diyos doon sa forgiving love of Jesus Christ na inuukol sa mga alagad, maging sa atin din po ngayon, mga nananampalataya. Kapatid, meron ka bang kapwa mo na hindi mo pa napapatawad sa mga oras na to? Ito ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoong Hesus. Patawarin mo siya upang ang iyong mga kasalanan ay mapatawad din ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, ito ang panahon at oras upang muli magkaroon ng reconciliation sa iyong kapwa. Sapagkat sinasabi dito at iniuutos talaga ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, sa lahat ng sumusunod sa ating pong Panginoong Hesus, ay magkaroon po tayo ng pag-ibig sa isa't isa. At kasama na dyan sa pag-ibig na yan ang pagpapatawad. Hindi po pwedeng hindi kasama ang pagpapatawad sa pag-ibig, sapagkat kung hindi ka nagpapatawad ay hindi ka tunay na umiibig sa Diyos. Kung meron po tayong kapatiran o kapwa na nangangailangan ng ating pong pagbibigay sa kanila ng forgiveness, kapatid, wag natin ipagdamot. Ibigay natin sa kanila, sapagkat ikaw at ako din ay pinatawad muna ng Panginoong Hesus. Kaya bilang modelo natin ng ating Panginoong Hesus, magkaroon tayo ng pagpapatawad sa isa't isa. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayong gabi.
Sapagkat kung tayo po ay nagmamahalan, ano po ang sabi sa verse 35? Tayo ay makikilala na tayo ay tunay ngang mga alagad ni Kristo. So, para masabi, para makilala ang isang tao na tagasunod at alagad ng Panginoong Hesus, ay nagmamahalan sila sa isa't isa. Hindi sila nagsisiraan. Hindi sila gumagawa ng paraan para magkaroon ng pagkakaalitan ang bawat isa. Kundi sila ay gumagawa pa ng paraan upang yung pag-ibig na yon ay lalong tumatag at mag-overflow. Hindi lang dun sa loob, kundi lalabas ng kusa sa atin. Dahil sa pag-ibig pa rin ng Panginoon, ng Diyos natin na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, ito po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Love one another. Salamat po sa Panginoon sa oras na ipinagkaloob sa atin ngayong gabing ito, at tayo po ay masayang magpasalamat sa Panginoon ngayong gabi sa pagpapaalala sa bawat isa sa atin na nararapat na tayo'y magmahalan sa isa't isa. Nararapat na yung pag-ibig ng Diyos na iniukol sa atin ay makita sa buhay ng bawat isa sa atin, upang makita na tayo nga ay tunay na alagad at tagasunod ni Kristo. Salamat po aming Diyos na makapangyarihan sa iyong mga salita na nahayag ngayong gabi. Salamat at ipinaalala mo sa amin, Panginoon, na nararapat at dapat talaga naming sundin ang iniutos ng Panginoong Hesus na magmahalan sa isa't isa. Lord, kung sa amin pong sariling lakas o sariling kagustuhan, Lord, hindi po namin mamamahal lahat ng tao, sapagkat meron po mga taong nakagagawa ng hindi maganda sa amin, na nakapagdudulot ng sama ng loob sa amin. Pero Lord, makakaya po namin ibigin ang mga taong ito, hindi po lang dahil sa amin, kundi ito po ay dahil sa iyo, sa lakas na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, patuloy na akin pong hinihiling at hinihingi na yung tulong at gabay ng banal na Espiritu ay siyang palagi mong ibigay sa bawat isa na nananampalataya sa iyo, sapagkat iyan po ang kailangan namin, Panginoon. Yan po yung higit na bigyan namin ng pahalaga, na laging hilingin namin sa iyo ang tulong at gabay ng banal na Espiritu, upang magawa po naming mahalin ang aming kapwa, upang magawa po naming mahalin ang bawat isa. Lord, salamat dahil ikaw ang aming modelo. Ikaw yung nagbigay ng standard kung paano kami magmahal, kung paano namin mamahalin ang aming kapwa. Salamat, Panginoon, sapagkat kung paanong nagawa mo kaming ibigin sa kabila po, Panginoon, na kami ay makasalanan. Lord, yun din po ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin, na kahit may yung mga taong iyon na nakagagawa ng kasalanan sa amin, ay mapatawad namin, Panginoon, upang yung mga kasalanan din namin, Lord, ay hindi maibilang sa amin, kundi ito po ay mabigyan mo ng patawad o kapatawaran, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa mabiyaya mong mga salita, sa pagpapaalala mo, Panginoon, kung paano ka umibig. Gayon din yung pag-ibig na ibahagi namin, i-share namin sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, at sa buong isang linggo na lilipas sa aming mga buhay, sa iyo po namin itinatagubilin ito. Ang kalooban mo ang siyang parating masunod at maganap sa buhay namin. Sa amin po mga kapatid na dumaranas ng sakit, ng hirap, Lord, yung pong kapayapaan, yung pong comfort na nagmumula sa iyo, ay ipagkaloob mo po sa kanila. Maranasan po nila, katagpuin mo po sila, Panginoon, sa kanilang kalalagayan, Lord.
Ang mga salita mo ang siyang umaliw sa kanila, Panginoon, magbigay ng kagalakan at ng kapayapaan. At amin din pong itinataas, Panginoon, ang amin pong church building. Lord, sa lahat po ng mga pangangailangan ng church na itinatayo, Lord, alam po namin na sa iyo po nagbubuhat ito. Bigyan niyo nga po kami ng kakayahan upang, Panginoon, na kami din po ay maging kabahagi ng pagpapagawa ng aming pong church. Pagpalain mo po kami, Panginoon, upang, Panginoon, maging pagpapala din po kami, hindi lang po sa church namin, maging din po sa makakadaupang palad namin. At patuloy, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isa sa amin upang ikaw ay maibahagi namin yung kabutihan mo, yung ebanghelyo mo, Panginoon, ay ma-share namin sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, kami po ay matutulog na may kapayapaan, na may kagalakan na nagmumula sa iyo. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka, binabalik namin at itinataas namin tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, lahat ng papuri, ng pagsamba at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, aming Diyos na napakabuti, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, luwalhatiin ka sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoong Jesus.